Ayan ang ating title, ang himala na naranasan po yan. Naranasan ni Pedro. Okay? Ang mga himala na naranasan ni Pedro. Yan ang title natin sa ating part 10 ng Book of Acts from 9:32 hanggang chapter 10, buong book ng chapter 10. Okay. So, ano yung mga himala? Sige po, next slide. Yan. Una, isang dakilang himala ang pagpapagaling mula sa sakit. Yan, sagot ni Pastora Sara kanina. Pangalawa, mas dakilang himala ang pagkabuhay sa mga patay ng sinabi ni Ate Arlene kanina. Pangatlo, ito yung gusto nating bigyang diin. Ang pinakadakilang himala ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, isa kang malaking himala. Yan. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo. Para hindi tayo antokin, okay? Sabihin nyo, paulit-ulitin ko po sa inyong kausapin ang inyong katabi. Isang dakilang himala na tayong makasalanan ay magiging parte ng pamilya ng Diyos. Okay, so, okay. Number 1, bilisan ko lang para, okay, sabi dyan, isang dakilang himala ang pagpapagaling mula sa may sakit. Okay? Mula sa chapter 9, verse 32 to 35. Basahin ko po. Ando na po kayo sa chapter 9, verse 32 hanggang 35. Okay, sabi diyan, naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka na ni Jesucristo. Tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. After 10 years, next slide po. Meron akong map dito. Ayan. Si Peter, naalala natin, di ba? After ng persecution, nagtakbuhan, nag-alisa, naglipatan, ang iba't ibang mga Kristiyano sa iba't ibang mga bayan, ang naiwan sa Jerusalem ay ang mga apostol. No? Napag-aralan natin yun sa Jerusalem. Pero sa kwento ng Acts chapter 9, nagdalaw-dalaw. Ano dalaw-dalaw ba? Nagbayan-bayan. Okay? Para dalawin ang mga kapatid sa Panginoon. So, dumalaw-dalaw si Peter diyan, no? Galing sa Jerusalem, nag-ikot-ikot sa Judea, nangangamusta sa bawat kapatiran, simbahan, at pagdating niya sa Lida, sino raw nakita niya? Sino daw? May pangalan dyan. Sino? Si Eneas. Nung sinulat to ni Dr. Luke, wala naman siyang sinabi kung anong or sinong tao si Eneas. Okay, basta sinabi lang niya, isang paralitiko na 8 taon nang nakaratay. Makikita mo na doktor talaga siya kasi yun ang una niya napansin. Yun ang kayong natandaan nung sinulat niya yung Acts chapter 9. Hindi niya sinabi kung isang hentil ba ito, kung isa ba itong Hudyo. Hindi niya sinabi kung Kristiyano ba ito o parte ng simbahan. Basta sinabi lang niya na merong isang lumpo doon na nakita si Pedro. At sa mga lugar na yan, napakarami ng Christian. Sa Lida, sa Joppa, sa Caesarea, marami ng Christian na sa Galilee, sa Samaria. Bakit? Kasi 10 years na ang nakaraan. Mula noong, mamaya i-explain ko pa sa inyo, mula noong pista ng Pentecostes. Okay, mula chapter 1. So marami ng mga Kristiyano ang nagtitiwala sa Panginoon. Okay, so naalala nyo yung pinag-aralan patungkol kay Felipe, sa Samaria, diba? Yung mga Samaritan people, binuksan na ng Panginoon ang kaligtasan para sa mga half-breed. Okay, so halos marami ng mga Kristiyano sa iba't ibang dako. Okay, so yung unang miracle ni Peter sa Acts chapter 30, makikita po ninyo,
ay yung pagpapagaling din ng isang lumpo. Naalala niyo pa po ba yun? Na kung saan, nung pinagaling niya yung lumpo, nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ng kaguluhan sa templo, tas nakulong. Si Peter, namahan din na pinagaling niya. Ngayon, ganoon din ang ginagawa niya. Nagpagaling din ng lumpo. Parang yung battery ko. Okay po ba? Okay. So, nagpagaling rin ng isang lumpo. Sa mga nagbasa na ng Book of Acts, makikita mo, yung buhay ni Peter at ni Saulo ay halos magkapareho lang. Silang nagpagaling, magpapapalit na lang siguro po ako. Nawawala ang aking sounds or mic. Battery? Or sina-charge to? Okay. Si Peter at si Saulo, pareho silang nagpagaling ng lumpo na nakalakad. Pareho silang nag-preach sa mga nasa government, nasa pamalaan. Okay? Pareho silang bumuhay ng patay sa pamamagitan ng panalangin. Okay? Pareho silang ginamit ng Panginoon sa himalang yon. Pareho silang nakulong at miraculously nakalaya sa kulungan. Okay? Marami silang pagkakapareho kapag binabasa mo ang Book of Acts. Pero, sa mga Kristiyano na nagbasa ng Book of Acts, wala ni isa sa kanila ang nagsabi na kay Pedro ako o kay Pablo ako. Okay? Walang nagsabi na, bahala ka, ikaw yung Team Peter, ako Team Paul. Walang ganon. Lahat sila ay nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ng dalawang ito. Walang pagtutunggali, walang mas espesyal, walang mas magaling sa kanila. Kundi pareho silang nagpagamit sa Panginoon. Mga buhay na nabuhay para sa misyon ni Kristo Jesus. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, napaka-espesyal mo. Okay? Ba't ayaw mo sabihin sa katabi mo? Kailangan ba lagyan ng pula dito? O dilaw para lang sabihing special? Hindi na gets nung mga kabataan. Yung matatanda, natatawa pero mahilig sa siopaw kasi sila. Okay, so napaka-espesyal ng bawat Kristiyano. Sana wag niyo ikukumpara ang sarili niyo. Kasi kung yun ang intensyon ng Biblia, ay mag-aaway siguro ang dalawang ito. O tayo ay, ito Team Paul, ito Team Peter. Pero hindi ganun Ang bawat isa ay espesyal sa harapan ng Panginoon. Basahin ko lang po sa inyo ang 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11. Sabi diyan, may iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritu ng pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayanang gawin ang mga ito. Yung kaya mong gawin, ay hindi ko kayang gawin. Mahalaga ang bawat isa. Amen po ba? Kaya sabi diyan, ang bawat isa ay binigyan ng kakayanan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu, pero iisa. Now, we can distinguish, we can identify, galing yan sa banal na Espiritu. Napakalaking tulong sa iglesia, napakalaking tulong sa pamilya, napakalaking tulong sa kaibigan, sa klase. Bakit? Nasa kanya ang banal na Espiritu. Upang, sabi diyan, upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay pinagkaloob ng Espiritu ang kakayanang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ang isa naman ay kakayanang unawain ito. Ang iba ay pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. Ang iba naman ay binigyan ng kakayanang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba ay pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ang iba naman ay binigyan ng kakayanang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayanang makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na Espiritu o sa masamang Espiritu. Sa iba naman ay pinagkaloob ang kakayanang magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang iba naman ay may kakayanang magpaliwanag ng sinasabi ng wikang iyon. Ngunit, iisang Espiritu lang ang nagbibigay ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. So lahat ay pinapanahanan ng banal na Espiritu, lahat ay sinasamahan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang bawat isa ay mahalaga.
may misyon, may katungkulan, may purpose, may gampanin para sa Diyos. Wala ritong, mas magaling siya kasi, siya healing of the sick. Mas magaling siya kasi kaya niya mag-speak in tongues. Kasi may mas magaling siya kasi walang pong ganon. Lahat ay iisa dahil kay Kristo. Amen po ba? Kaya pag binabasa mo ito, yes, may pagkakapareho si Peter, si Paul, pero wala pa nagsabi, Team Paul ako. Wala, kasi lahat ay special sa harapan ng Panginoon. Si Eneas ay mali lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya yung kapangyarihan ng pagaling sa kanya, nakatayo, diba? Sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan. Kung walang pananampalataya siguro si Eneas, okay ka lang ba, Peter? 8 taon na ako nakahiga. Araw-araw sinusubukan kong tumayo. Tapos ngayon sasabihin mo na tumayo ako. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus, siya ay tumayo at iniligpit niya ang kanyang higaan. Anong kailangan mo? Pananampalataya. May sinasabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo ito, kaya mo ito, ano lang gagawin mo? Tatayo ka lang at susunod sa Kanya. Amen po ba? Gagawin mo lang kasi bakit? Ipinag-uutos to ng Panginoon. Ito na yung buhay ni Peter Mula sa John chapter 21, naalala nyo yun, lagi siyang tinatanong ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Yung tinuturuan pa siya ng Panginoon, kasama pa niya ang Panginoon Jesus, tinatanong siya, Pedro, mahal mo ba ako? Panginoon, mahal kita. Pedro, mahal mo ba ako? Panginoon, mahal na mahal kita. Pedro, mahal mo ba ako? Panginoon, ano bang klaseng tanong yan? Kilala niyo po ako. Ano yung laging inuulit sa kanya ng Panginoong Jesus? Pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya dyan nakita natin kung paano siya naglalakbay-lakbay sa iba't ibang bayan para bisitahin, kamustahin, at patuloy na palakasin ang mga anak ng Diyos. Yes, may himalang nangyari. Ano yung dulot? Ano yung result ng himala? Sabi niya sa verse 35, na siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at sa Saron. At, anong sabi niya sa Bible ninyo? At, sa Bible po ninyo, wala po dyan sa screen. Ano sabi sa verse 35? Nakita nila na nakalakad yung pilay o yung paralitiko at nanampalataya sila sa Panginoon. That's the greatest miracle. Right? Yes, may pinagaling ang Diyos, may pinalakad na pilay. Pero ang pinakamalaga, lahat sila sa mga taga-Lida, sa mga taga-Saro na nakakita kay Eneas, lahat sila nagtiwala sa Panginoon. Tinanggap ang Panginoon, nagpuri sa Panginoon, iniligtas ng Diyos ang kanilang mga buhay. Mas mahalaga yun kaysa naranasan ni Eneas. Amen po ba? Ngayon, araw-araw tayo nakakaranas ng himala. Actually, ang bawat pagising sa umaga, himala. Pero sabi natin, Panginoon, meron bang maliligtas para sa araw na ito? Meron bang maliligtas, O Diyos? Meron bang makakakilala sa iyo kasi nabuhay ako? Kasi nakakilala ako sa iyo, Panginoon? Kasi isa akong Kristiyano na merong misyon. Meron bang makakakilala sa iyo dahil sa akin? Ang buhay ko, O Diyos, isang himala na. Wala akong may pagmamalaki sa iyo, Panginoon, pero pinili mo ako at iniligtas. Meron bang makakakilalang iba? Magpupuri, magpapasalamat kasi nakapaglingkod ako sa iyo. Yun yung purpose ng Mission Heart Series natin. Na lagi mo ipapanalangin, Lord, gamitin niyo po ako para sa mga anak ko. Gamitin niyo po ako para sa asawa ko. Gamitin niyo po ako, Panginoon, para sa magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko, Panginoon, sa kapitbahay namin. Kasi naunawaan ko na meron akong mission para sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Sagot mo kayo, parang hindi kayo antukin. Mamaya ako, antukin na rin ako dito habang nagsasalita. Kala nyo, kayo lang ang kayang makatulog, ha? Kaya ko rin, ha? Kahit. Okay, number 2. Tingnan po natin number 2. Sabi dyan, mas dakilang himala ang pagkabuhay sa mga patay. Okay? Talagang ibang klase nga naman. Kapag nakakita ka
ng isang patay tapos nabuhay dahil ipinanalangin sa Panginoon. Sabi sa verse 36 hanggang 43, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at sa pagkakawang gawa. Nang araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Pero inyo, isang araw lang nagkasakit tapos namatay. Kaya please lang, huwag niyo pagmamalaki na malakas pa ako. Baka may mga bisyo pa kayo na pinapalis ang Diyos. Alisin niyo na po. No? Pero si Dorcas, wala namang bisyo, hindi naman sinabi yun. Pero, ganun lang eh. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang dalawang lalaki upang siya ay pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro. At pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinapakita yung mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at sila'y lumuhod at nanalangin. At siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalitaan sa buong Joppa kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Joppa sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Isang dakila o mas dakilang himala ang pagkabuhay ng mga patay. Kanina, may map pa rin pa po ba dyan? Yan. So, naglalakbay si Peter from Jerusalem, paikot-ikot sa Judea, napunta sa Lydia, na meet niya si Aeneas, na ipahayag ang salita ng Panginoon doon sa lugar rin. Marami nakakala sa Panginoon. Tapos pinatawag siya ng mga kaibigan ni Dorcas. Punta ka naman dito, Peter. Dalawin mo ang isang kaibigan mananampalataya na nakaburol dito. At pinuntahan niya si Dorcas o ang simbahan sa Joppa. Ang nangyari, ang pagkamatay o ang nakaburol na kapatid sa Panginoon. May naalala po ba kayong isang character sa Bible na nagtakbo rin o pumunta rin ng Joppa? May kilala kayo? Na inutusan ng Panginoon na pumunta ng Ninive. Okay, pero ayaw sumunod. At napunta ng Joppa. Sino po? Si Job, si Jonah. Right? Pero ang difference ni Peter, si Peter sumunod sa Panginoon. Si Jonah ayaw sumunod sa Diyos. Right? Dahil sa hindi pagsunod ni Jonah sa Panginoon, nung nakasakay na siya ng barko, anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng malakas na bagyo. Okay? Nahalo, sabi ng mga tripulante, ay papatayin ba kami ng Diyos? Sa sobrang galit niya, nagngangalit ang panahon. Pero nung si Peter yung sumunod sa Diyos, nagpadala rin ng Panginoon ng napakalakas na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Right? So anong gusto mo? Malakas na bagyo o malakas na kapangyarihan ng banal na Espiritu? Susunod ka ba o tatakbo sa Panginoon? Okay? So, ayan yung kwento ni Jonah. Pero, kung titingnan natin, parang napaka-tragic nung una. Nung kwento. Isang napakagaling na babae, membro ng simbahan, si Dorcas, parang nakakalungkot. Parang ang laki nung ginagalawan niya. Ang laki nung impact niya sa simbahan. Ang laking tulong.
Right? Ang daming ginagawan daw ng damit. Naalala niyo yung Proverbs 31, woman, yung babae, yung isang babae, isang ideal woman, mababasa yun sa Proverbs 31, umaga pa lang, gumigising na, maaga pa lang, inaasikaso niyo lang kanyang pamilya, pupunta ng palengke para may maibenta ng mas mura, gumagawa ng paraan sa mga panahon ng may pagsubok, nag-iipon. Yun yung Proverbs 31 woman. Mababasa niyo yun doon. Napakaganda. Mga kalalaki kung maghahanap kayo ng babae, yun yung standard. Okay, Proverbs 31. Okay, yung mga babae din naman ganun. Lord, bigyan mo ako ng magaling na lalaki. O maging Proverbs 31 ka. Si Dorcas ganun kasi. Isang napakahusay na mananampalataya, ang laking tulong sa simbahan, tapos siya pa yung nawala. Siya pa yung namatay. Kaya grabe yung pagdadalamhati ng mga kababae, yung mga kasamahan niya, yung mga byuda sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi ang laking tulong sa simbahan. Mahirap humanap ng kapalit na katulad ni Dorcas. Ano po? Kaya napakaganda nung kwento niya na kung saan isang paglalarawan ng kapangyarihan ng Panginoon na masasabi na lang natin talagang yung nangyari kay Job, di ba? Ang sinabi na lang ni Job, ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang kumukuha. Purihin natin ang pangalan ng Diyos. Minsan darating tayo sa punto na yon, sana masabi rin natin na Panginoon, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Okay? So pwedeng ganun ang pangyayari, pero ibang klase ang ipapakita ng Panginoon. Kung ang Panginoong Jesus ay bumuhay ng patay nung siya ay kasama pa ng mga apostol, ano pa kaya ngayon na nakaupo na siya sa trono, sa kanan ng Diyos Ama? Imposible pa rin ba sa Panginoon to? Kaya naalala ito ni Peter, naalala ito ni Peter, at naranasan nila ang isang napakagandang himala. Tingnan natin yung mga apostol, na apostol yan Dapat susunod tayo. Pag nasa simbahan ng Joppa, nasa simbahan ng Lida, nasa simbahan ng Caesarea, nasa simbahan ng Jerusalem, apostol yan. Susunod tayo. Tahimik tayo kasi dyan si Apostle Peter. Pero makikita mo rin sa kwento ng kanilang buhay sa Acts, kala mo sila yung lagi dapat mag-utos. Sa totoo lang, sila yung laging inuutusan. Punta ka rito, ipag-pray mo to. Punta ka rito, punta ka doon. Ayusin mo to, gawin mo to. Ayun ang buhay ng totoong lingkod ng Diyos. Right? Talagang tinawag ng Panginoon para sa misyon. Kaya kung makikita ka ng mga lingkod ng Diyos as makalakad, parang, hindi naman ganun ang pagkatawag ng Panginoon. Amen po ba? May mga lingkod na may mga, diba? May ibang reliyon na ganun na parang kabanal-banala ng kanilang, diba? Parang kulang na lang lagyan ng rebulto sa simbahan. Yung upuan ni pastor. Pastor tuloy. Basta, parang, pero dito, makikita sa buhay nila Peter, sila lagi ang inuutosan, punta ka rin, punta ka dito, punta ka rin, mag-pray mo kami, pag-share mo. Sila yung laging tumatakbo. Bakit alam nila? Kasi gusto nilang maglingkod sa Panginoon at wala silang ibang mapapurihan kundi ang Panginoon lang. Amen po ba? Hindi sila, kundi ang Panginoon lang. So nakita natin kung saan kailangan at mapapapurihan ng Panginoon, naroon sila. Kung saan sila dadalhin ng Panginoon, kung saan sila utusan ng Panginoon, nandoon sila. Ang mga simbahan, sa panahon nila, kapag merong namatay, hindi katulad sa panahon natin ngayon, pwede kang humingi ng tulong kay kapitan, kay kagawad, ibigyan ka ng, ibigyan tayo ng, kung walang pambili ng kabao, o kaya sa mga public officials, kapag manghihiram ng sementeryo, sige, pahiram ko muna siya ng 3 taon, may mga ganun ngayon, di ba? Pero sa kanila, sa panahon, walang ganun kasi. Aasa lang sila sa tulong ng mga kasamahan sa simbahan. Okay, kaya yung mga kasamahan sa simbahan, sila yung naglinis, sila yung naglagay ng mga spices, ng mga pabango para role ng maayos si Dorcas. Ang pagkakapareho na ginawa ni Peter, bakit?
Hindi naman pagkakapareho. Sa totoo lang, ginaya ni Peter si Jesus. Nangyari kasi ito, na meron ding namatay na isang bata. Ang tawag naman doon ay Talita. Ibig sabihin, maliit na batang babae. Sabi ng Panginoong Hesus, Talita kumi. Ang ibig sabihin ng maliit na babae, gumising ka. Dito naman sinabi ni Peter, Tabita kumi. Kasi yun ang pangalan niya, Tabita, gumising ka. Nakita na rin, sabi, ginawa ng Panginoon, palabasin muna ang lahat ng tao. Kaya ginawa rin niya, pinalabas niya ang mga tao. Wala tayong ibang gagayahin dito, kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen po ba? Wala kang ibang gagayahan. Kung paano manalangin, kung paano maglingkod, kung paano sumamba, kung paano gawin ang misyon, walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang. Pero as we study this word, anong ginawa ni Peter bago nabuhay yung patay? Ha? Anong ginawa ni Peter bago nabuhay yung patay? Pinalabas yung mga tao, tapos anong ginawa niya? Ha? Nanalangin. Pagkatapos manalangin, sabi niya, Tabita, bumangon ka. Tandaan po ninyo, walang kapangyarihan ang walang panalangin. Okay? Kahit anong kapangyarihan ang gusto mo, kahit anong himala ang gusto mo, kahit ano ang gusto mong mangyari sa buhay, kung walang panalangin, walang kasamang kapangyarihan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka na. Okay? Kasi yung di naman tayo hihingi sa Panginoon, hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, walang pagbuhay ng patay. Yung patay nga na yan, wala nang pagkakataon na sabi niya, Panginoon, buhayin mo po ako. Wala nang pagkakataon na, katulad ni Talita, wala nang pagkakataon na magtiwala sa Panginoon, makarinig ng gospel. Right? Pero bakit? Kasi may nananalangin. Kaya nabuhay ang patay. Amen po ba? Minsan sasabihin mo, yung asawa ko, pastor, wala nang pag-asa. Pero maririnig pa niyang mabuting balita, merong nananalangin, may pagbubuhay ng patay. May pagbabago ng puso. May pagliligtas na pwedeng mangyari. Ay, pastor, yung anak ko talagang napaka-rebelde. Maririnig niya ang mabuting balita, may nananalangin sa kanya, mararanasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Yun nga, literal na patay na, hindi niya na maririnig yung panalangin, hindi niya na maririnig yung mabuting balita, nabubuhay pa. Bakit? May nananalangin. Amen po ba? Kaya patuloy niyong ipapanalangin yung mga sa tingin niyong patay sa kasalanan, patay sa mga prinsipyo ng mundong ito, pinapahalaga ng mga bagay ng mundong ito, ipanalangin yun, ipanalangin. May kapangyarihan sa panalangin. Amen po. So, ano pa ang nilagay natin sa notes natin dito? Okay. At nung mabuhay ang patay, anong nangyari? Napakaraming naglagak ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi ko naman sa inyo, Lord, bakit humingi kayo ng himala? Bakit nabuhay yung patay? Kasi, sabi diyan, napakaraming, nabalitaan sa buong Jopa, kaya marami ang sumampalataya sa Panginoon. Yun ang lagi nyo ipag-pray. Lord, makakilala siya, mangyari ito. Lord, makuha ko tong trabahong ito. Lord, makuha ko tong deal na ito. Lord, makuha ko tong promotion na ito. Bakit? Para maraming makakilala sa Panginoon. Nakalakad yung pilay, marami nakakilala sa Panginoon. Nabuhay yung patay, marami nakakilala sa Panginoon. Ngayon, sa panalangin mo, ano hinihingi mo? At bakit mo hinihingi yan? Kasi gusto mo bang maraming makakilala sa Panginoon? Yun ba talaga ang gusto mo? Kasi kung yun, ibang klaseng kapangyarihan ang sasama sa iyo. Kaya lagi mo titingnan, Lord, gusto ko to. Nasabihin ng Panginoon, bakit mo gusto yan? Kasi gusto kong maraming makakilala sa iyo. Napakagandang motibo po nun. Napakagandang panalangin po nun. Isang napakagandang panalangin,
ang kakailanganin po natin. At lagi natin dapat ginagawa. Dito po, sa chapter na ito, makikita nyo po dyan na, ang dami na. Mga 3 pa po. Ay, ganoon? Sige na nga. Okay. Kaya naman siguro ng boses, hindi naman siguro mawawalan. Okay. Sa pagtatapos dito, ng chapter na ito, makikita nyo ba dyan, saan siya tumuloy? Saan siya natumuloy? Ilang araw siyang nanatili, sabi dyan sa verse 43. Matagal-tagal din siyang nanatili. Si Pedro sa Joppa, sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Anong tinuturo diyan sa atin? Alam niyo po ba, sa chapter na ito at sa susunod na chapter, yung conversion ng tao, hindi lang para sa mga hindi mananampalataya. Yung pagbabago ng puso ay para din kay Simon. Para din kay Pedro. Si Pedro rin binabago ng Panginoon ang puso niya, inaayos din ng Panginoon ang puso niya. Saan siya pinatira ng Panginoon? Sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Na-imagine niyo po ba yung trabahong yun? Kakatay ng hayop, tapos kukunin yung balat, right? Kukunin yung balat, siyempre lilinisin pa nila kung may natitirang mga taba, may natitirang mga balahibo, okay? Tapos binibilad yun kasi gagawin nila yun na lalagyanan ng tubig, damit, marami, belt, sandalyas. Pero na-imagine nyo yung bahay nun, malinis ba o marumi? Papatay ng hayop, nagtatalamsikan yung mga dugo, kukunin yung balat. Malinis ba madumi? Mabango ba o mabaho? Kasi, diba, talagang bibilad mo yung mga balat dyan. Naamoy mo yung fresh. Wow, solve. Hanggang sa tumigas, hanggang sa matuyo, kasi kailangan mabulok para matuyo. No? Pero alam niyo po ba ang mga Hudyo, bawal na bawal sa kanilang lumapit sa isang patay na hayop, sa mga makakalat na mga dugo. Marumi yun para sa kanila. Ngayon, bakit doon siya pinatira ng Panginoon? Okay? Sa kanila kasi napakaduming trabaho nun. Hindi yun nakakapasok sa templo si Simon. Bawal na pumasok sa templo kasi madumi ang kanyang trabaho. Hawak niya lagi dugo. Tsaka patay na mga hayop. Pero doon pinatigil ang Apostol Pedro ng maraming araw. Anong tinuturo sa kanya ng Panginoon? So, ang binabago ng Panginoon dito, hindi lang yung mga tao sa Lida, sa Sora, at sa Joppa, kundi pati rin ang puso ni Simon o ni Pedro. Okay? Binabago ng Panginoon ang puso ni Pedro. Sige, tingnan natin sa number 3 para maintindihan po natin mabuti. Kaya mahalaga, hindi nagmamadali eh. Kasi pag nagmamadali, anong nangyayari? Nagkakamali. Okay? Mabuti na lang si Pedro talagang susunod lang sa kalooban ng Panginoon. Okay. Sa number 3 na tayo. Pinakadakilang himala, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Okay? So, tingnan po natin mula, actually, buong chapter 10 na po ito. Para sana matapos ko talaga yung series na ito. Okay lang ba sa inyo na sa Christmas party, Acts part 12, para lang matapos ko, loobin ng Panginoon kung kalooban niya. Okay? Sige, sa chapter 10 na tayo, next chapter. Pinakadakilang himalang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yung chapter 10, pivotal po yan. Isa yan na napakalaking parang swing, parang sling. Talagang mula chapter 1, sabi ko sa iyo, chapter 1 to chapter 10, transitional yan, temporary, may ginagawa ang Panginoon, may planong inaayos ang Panginoon, kaya nangyari ang mga bagay na yan. Hindi lahat na aasahan natin na mangyayari din sa simbahan natin ngayon. Lord, nangyari sa ganito, dapat kami din. Hindi ganun eh.
Kasi transitional to. May binubuksan ng Panginoon, may planong inilalatag ang Panginoon para sa mga mananampalataya at para din sa atin na susunod sa Kanya. Okay? Kaya nasulat diyan sa chapter 10 yung pagliligtas ng mga hentil. Unang-unang pagkakataon na ibinigay, bumaba ang banal na Espiritu sa mga hentil. Mababasa po natin sa chapter 10. Kung sa chapter 2, naalala niyo po yung transitional na sinasabi ko at temporary, kailangan gawin ito ni Peter. Okay? Kaya si Peter ang, diba, kay Paul na tayo, biglang bumalik kay Peter. Bakit? Kasi napakalaga na si Peter ang gumawa nito. Siya ang may hawak ng susi kung bakit nabuksan ang kaligtasan para sa mga Hudyo. Acts chapter 2, chapter 3. Diba? Pista ng Pentecostes, bumuhos ang banal na Espiritu. Tama? At Acts chapter 8, hawak niya ang pangalawang susi para buksan ang kaligtasan sa mga, sino yun? Half-breed, sa mga Samaritans, yung kalahating Hudyo, kalahating mga Hentil. Right? At inantay pa siya ni Felipe hanggang sa makapunta sa Samaria at nang pinato niya ang kanyang kamay, bumaba ang banal na Espiritu para sa mga Samaritano. At ngayon sa Acts chapter 10, hawak niya ang pangatlo at huling susi na kung saan bubuksan ng Panginoon ang kaligtasan at ibubuhos naman niya ang banal na Espiritu para sa mga hentil hanggang sa mga oras ito. Kaya kukumpletuhin ng Panginoon ang Acts chapter 1 to chapter 10 para sa kaligtasan ng buong mundo. Yun yung transitional period. Na iba-iba man ang paraan ng Panginoon ng pagliligtas. Iba-iba yung dealing ng Panginoon sa bawat simbahan. Iba-iba yung pagtuturo ng Panginoon sa bawat tao. Huwag niya sabihin, ay, dapat ganyan din yung pastor namin. Dapat ganyan din yung leader. Ganyan din yung church namin. Hindi po. May ginagawa ang Panginoon sa kwentong ito. Mula Acts chapter 1 to chapter 10. Mula sa mga Hudyo, sa mga Samaritano, hanggang sa mga Hentil. At pagkatapos ng chapter 10, kumpleto na, buo na yung kwento. Yung pagliligtas ng Panginoon, isa na lang ang proseso. Wala nang iba kundi sa pamamagitan na lang ng pagtitiwala sa Panginoon. Okay, sige, tingnan natin ang kwento na nangyari dito. Pero bago yun, gusto kong basahin muna. Kasi bakit si Peter, para makita na isa lang ang simbahan ng Diyos. Hindi simbahan ni Paul, hindi simbahan ni Peter, hindi simbahan ni Felipe, hindi simbahan ni Juan. Isa lang ang simbahan na itinatatag ng Panginoon. We are one. Hindi mighty one, joke lang po yun. Ginigising ko lang po kayo. Pero as a universal church, lahat na magtitiwala sa Panginoon, iba't iba man ang kanilang denomination, iba't iba ang mga pangalan ng simbahan, pero isang simbahan lang. Simbahan lang ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo po yung Galatians chapter 3, verse 27 hanggang 28. Sabi po dyan, meron po tayo sa screen. Hayaan nyo lang mga Bible nyo sa Acts lang. Yung mga verses na wala sa Acts, yun po yung nilalagay ko sa screen. Okay? So, Galatians 3, 27, 28, sabi po dyan, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at hindi Hudyo o Hentil. Ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na. Amen po ba? So yung Acts 1, chapter 1 hanggang chapter 10, 10 taon po yan na nakalipas. 10 years po yan sa mga medyo mas malalim na gusto mag-aral. Huwag niyong kakalimutan ng Acts chapter 1 hanggang chapter 10, 10 taon pong nakalipas po yan. Ano po? 10 taon ang nangyari. Bakit naganda yung Panginoon na ganun katagal? Naalala ko tuloy yung Vision 2020 sa mga leaders. 10 years vision po yun. Okay, ganun din ang Acts chapter 1 to chapter 10. 10 taon po ito na inilalatag ng Panginoon ang kanyang kaligtasan para sa lahat. Okay? So bakit nag-antay ang Panginoon ng ganun katagal? Bakit yung utos niya, go and make disciples of all nations? Bakit hindi na kagad sila nagkanya-kanya? Nagpunta-punta ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga
lugar na kung saan ay pahayag. Bakit nag-antay ang 10 taon? Okay? Yung climax ng preaching ng gospel sa mga Hudyo ay yung pagkamatay ni Stephen. Yun yung climax eh. Yun yung sukdulan, pinakahuling ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yung salita si Stephen, ng talagang summary ng Old and New Testament, ang plano ng Panginoon ng pagliligtas, tapos pinatay siya, yun na yung climax. Tapos nag-utos na, nandun na si Saulo, ipapatay ang lahat. Wasakin ang bawat simbahan. Naglipahan na yung mga Kristiyano sa iba't ibang mga lugar. At yung mga apostol nag-stay sa Jerusalem. Right? Tapos pumunta na si Felipe sa Samaria. Ipinahayag ang mabuting balita, nakakilala sa Panginoon, binuhos ang Banal na Espiritu. Tapos sa chapter 8, nakakilala si Saulo sa Panginoon hanggang sa chapter 9. Di ba po? So nag-aantay ang Panginoon ng perfect timing para sa lahat ng bagay. So basahin natin ng chapter 10. Sabi niya sa verse 1, sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan ng batalyong Italiano ng hukbong Romano. So isa tong Roman soldier. Isa siyang captain. Ang isang kapitan po ay may hawak ng 100 sundalo. Okay, membro siya ng isang batalyon. Ang isang batalyon ay merong 6,000 soldiers. Sa isang batalyon, merong 60 na kapitan. Isa ron si Cornelio. May hawak siyang 100 tao. Pag-aaralan niyo po yung Roman Empire, yung kanilang history, kung bakit napakalakas ng mga Romano, kasi meron silang magaling silang pumili ng mahuhusay na kapitan. Yun yung pinakamagagaling nila. Meron silang magagaling na kapitan, kaya naging malakas, tanyag, makapangyarihan ang imperyo ng Roman. Isang kapitan na rito, si Cornelio. Pero sabi sa verse 2, isa siyang tao na naghahanap ng kaligtasan. Okay? Sabi diyan, siya ay isang debotong tao. Wow, relihiyoso. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Panginoon o sa Diyos. Mapanalanginin. Okay? Minsan, sa verse 3, minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Pero every time na may encounter ng angel, mababasa niyo sa Bible, ang unang salita ng angel, pag nagpakita sa tao, sasabihin agad niya, do not fear. Huwag kang matakot. Yan talaga ang unang salita niya. Kasi ang angel, hindi po yung mukhang anghel na napipicture out niya, hindi ganun ang mukha ng angel. Okay, talagang, kung paano natakot ang isang kapitan, sundalo po ito. Takot ang kapitan nung makita ang anghel. Ganun ang itsura ng anghel. Hindi ko pala nilagay. Siguro sa mga susunod. Okay, kaya ang laging ang sinasabi ng angel pag napakita sa tao, do not fear, huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot sa mga, makikita niyo yan sa Luke, lalo sa Christmas, sa mga shepherd, huwag kayong matakot. Ngayon, sa bayan ng Bethlehem, ipinanganak na ang tagapagligtas. Pero dito, hindi naman sinabi, Cornelio. Kaya naman yung reaksyon ng tao, takot at nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mahihirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong ngalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng ilang mga utusan, 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang mga pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro naman, may picture ata ako dyan, next slide. Yan. Nasa bahay siya ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Sa taas ng bahay, si Pedro naman ay umakyat sa bubungan upang manalangin bandang tanghali noon. Siya'y nagutom at gusto niyang kumain, ngunit habang naghihintay, siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain.
Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, pero tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Ibang klase yung sagot, no? Tinawag pa niyang Panginoon, di naman pala siya susunod. Pwede mo sabihin sa Panginoon, hindi po, or Panginoon, pero hindi mo pwede sabihin sa kanyang, hindi ko gagawin yan, Panginoon. Kasi kapag ginagawa mo yan, hindi mo talaga siya Panginoon. Kapag hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban, wala tayong karapatang tawagin siyang Panginoon. Kasi kapag tinatawag natin siyang Panginoon, ang sinasabi lang po natin, ikaw po ang masunod. Kung ano ang gusto mo, susunod ako. Yun ang Panginoon. Yun ang totoong Panginoon. Pero si Pedro, iba eh. Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanman, hindi ako kumain ng anumang marumi. Diba? Nagmalinis pa. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ilang ulit po ito? 3 ulit na nangyari. Bumaba, kumain ka. Hindi ko po magagawin, Panginoon. Bumaba, kumain ka. Hindi ko po magagawin. 3 ulit na ipaulit-ulit. At pagkatapos, ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Sayang, pesta na sana siya. Ayaw niya. Sino ba kakain ng paniki? Ng ahas? Ano ba meron na dyan? Crocodile. Lahat yan, hindi mo pa natikman. Kabayo. May aso pa, bawal yan. Baboy damo yun, masarap-sarap yun. Okay? Pero sabi doon, lahat ng uri ng hayop nandun eh. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman sa lungsod ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon, ay tumawag sila sa may pintuan. Tinatanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-isipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tignan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Sumagot ang mga lalaki, kami po'y pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos, at ikinagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. So, hinto lang muna po ako dyan. Inom lang tayo. Bago niya gawin ang mission sa chapter 10, sabi ko nga sa inyo, tinuturuan siya ng Panginoon. May inaayos ang Panginoon sa puso ni Peter. Una, pinatira siya sa bahay nila Simon, na isang madumi ayon sa kanilang reliyon. Meron pang nakaukit sa kanyang puso, sa kultura, sa kanyang tradisyon, yung Judaism, yung dati nilang relihiyon. Kung paano lang minani yung mga kautosan ni Moses. Kami ay mga Hudyo, mga anak kami ni Abraham. Hindi kami nakikisama sa mga madumi. Hindi kami gumagawa ng mga ganyan. 8 araw pa lang kami tinuli na. Sumusunod kami sa mga kautosan ni Moses. Yan ang Judaism. Napaka-legalistic. At hindi nakikita ni Peter na ganun din siya. Yes, nag-undergo siya ng discipleship for 3.5 years sa Panginoong Jesus. At ngayon inaayos siya ng Panginoon, naglilingkod sa simbahan. Pero meron ganung klase pa ang puso niya. Kaya unti-unti pang inaayos ng Panginoon ang kanyang puso sa loob ng 10 taon. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Inaayos pa yung ng Panginoon ng puso niyan. Pero sabihin mo sa kanya, pero special ka talaga. Inaayos pa ng Panginoon ang kanyang puso. Okay, dinala siya kay Cornelius. Sabi dyan, para sabihin mo, para pakinggan po namin anong pinapasabi ng Panginoon para po sa amin. Patuloy na gumagamit ng Panginoon ng tao para ibahagi ang mabuting balita. Sabi ko nga sa iyo, pwede naman gawin na nung anghel eh.
Right? Nung nagpakita kay Cornelio ang anghel, ito ang kalooban ng Panginoon. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Yesus ay bumaba sa langit, inalay ang kanyang buhay para sa kabayaran ng iyong mga kasalanan. Di ba pwede naman gawin sana? Pero hindi po ang anghel, wala sa kanila yung pribilehiyo na yun. Ang pribilehiyo na yun ng pagbabahagi ng mabuting balita ay nasa iyo. Nasa tao, wala po sa anghel. Sa buong Biblia, maliban sa Revelation, kasi yun na yung final chapter. Yun na yung final book. Yun na yung final declaration ng gospel. Sa huling panahon, titipunin ng lahat ng tao, bababa ang isang anghel, at ipapahayag ang mabuting balita once and for all. Isang beses lang po yun ang mangyayari sa huling panahon na yun. Pero habang hindi pa nangyayari yun, sino po yung magbabahagi ng mabuting balita? Sabi mo sa katabi mong antok, ikaw yun. Gisingin mo ng ikaw yun. Marami nag-aantay sa iyo. Mamaya naman, pa-special pa tayo pa yung susunduin. Si Peter lang yun. Puntahan na natin. Huwag na natin antayin pa. Siguro, tingnan natin yung mga nangyari pa dito. Makikita mo sa buhay ni Cornelio na kahit isa siyang Romano, alam nyo yung kanyang buhay, nung pinag-aralan to ng mga Bible scholar, siya yung mga tao na talaga uhaw na uhaw at naghahanap ng kaligtasan. Sinubukan niya ang iba't ibang mga relihiyon, meron siyang mga Diyos-Diyosan, pero hindi niya nakita doon. Nang mabalitaan niya yung kapangyarihan ni Yahweh sa bayan ng Israel, sabi niya, dito ako magtitiwala, dito ako maghahanap ng kaligtasan. Kaya naging deboto rin siya kay Yahweh. Pero hindi pa po ligtas si Cornelio dito, kahit sinasabi nananalangin, tumutulong, napaka-religyoso, naghahanap pa rin po siya ng kaligtasan kasi hindi niya alam. Nababalitaan niya lang na merong Yahweh ang Israel, kaya sumali lang siya doon, pero hindi niya alam kung paano pa maliligtas. Okay, kaya dito, sa kanyang panalangin, sabi ng anghel, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Kasi bakit? Naghahanap siya ng tunay na kaligtasan. Okay, kung madaming tao ang malayo pa sa kaligtasan, may mga tao na sobrang layo pa sa kaligtasan. Meron ganyan, mararamdaman mo yan. May mga tao na punong-puno pa ng kanyang sarili, punong-puno pa ng pangarapin ng mundong ito, punong-puno pa ng pangarapin na para lang sa kanyang sarili, para sa kanyang kagustuhan, pakiramdam. May mga tao pa na mahal niya yung mga material na bagay ng mundong ito, isinusugal ang buhay sa mundong ito. Medyo malayo pa sa kaligtasan. Bakit? Yun ang kanyang Diyos-Diyosan eh. Marami pa siyang Diyos-Diyosan. Pero, kung may mga taong malayo sa kaligtasan, meron din mga tao na malapit sa kaligtasan. May mga tao na uhaw, naghahanap ng tunay na tagapagligtas. Kita po natin yan sa kwento ni Cornelio, handa nang tanggapin ang kaligtasan. Nag-aantay na lang na, alam mo yon, bibisitahin mo siya, kakamustahin mo siya, kakausapin mo siya, at ibabahagi mo sa kanya ang mabuting balita ng kaligtasan. Katulad po ni Cornelio, madaming taong reliyoso. Pero sabi ko nga sa inyo, napakalayo sa kaligtasan. Maraming tao na mapanalanginin, maraming tao na nagsisimba sa simbahan, nakikinig ng Mission Hearted series, pero maaring relihiyon lang ang meron sa kanila. Masabi lang na nagsisimba. Masabi lang na nagpasalamat sa Diyos. So, kahit sabihin natin na napaka-deboto, okay? Akala ng iba, yung kanilang ginagawa ang magliligtas sa kanila. Akala nila dahil sasabihin nila, kailangan maging mabait. Akala nila maliligtas sila doon. Kailangan makapagkawang gawa. Akala nila maliligtas sila doon. Akala nila kailangan maging matuwid. At least mas matuwid ako sa iba. Yun ang paningin nila sa kanilang sarili. Siguro naman, ligtas ako. Akala mo lang yon.
Pero kung hindi mo hihingin ang yaman ng biyaya at awa ng Diyos, katulad ni Cornelio, humihingi sa Panginoon na ipakita sa kanya kung paano siya maliligtas. Nasa kanya na yung kapangyarihan eh. Kapitan ng mga Romano, magandang pamilya, nasa Caesarea, alam niyo po yung Caesarea, isang mayamang lungsod po yan. Capital city po yan ng Judea. Marami pong mga mayayamang tao dyan. Meron may 100 sundalo, kinakatakutan dahil sa Roman Empire, pero sabi niya, Panginoon, ipakita niyo po sa akin kung paano ko maliligtas. Hanggat hindi gayon ang puso natin, relihiyon lang meron tayo. Hanggat ang puso natin ay hindi uhaw na uhaw sa pagliligtas ng Panginoon, mahihirapan po tayong maligtas. Hanggat sa makita ni Cornelio na ang Panginoon lang ang tunay na tagapagligtas. Lahat ng kanyang ginawa para sa iyo, tatanggapin mo na lang yon. Hindi ka maliligtas sa kabutihan, sa gawa ng tao, maliligtas ka sa ginawa ni Kristo Jesus. Tatanggapin mo na lang yung kapatid. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, lahat ng kabutihan niya ay tatanggapin mo at lahat ng kasalanan mo ay tatanggapin ni Kristo. Yun ang kaligtasan po natin. Kaya nung pinako sa krus, lahat ng magsasampalataya sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, yung kanilang mga kasalanan ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo Jesus. Siya lang ay sapat na. Ulitin ko po, si Jesus ay sapat na para sa iyo. So bakit pinadala ng Diyos si Peter? Ang layo nung lugar. 50 miles. So 2 araw na paglalakad po yan, yung mula sa Joppa. Bakit si Peter ang pinadala sa Caesarea? Bakit hindi na yung mga Kristiyanong nasa Caesarea? Alam niyo ba si Philip? Naalala niyo si Felipe? Actually, nandyan din eh. Actually, malapit na rin yung Tarsus dyan. Naalala nyo si Paul, si Saulo, saan siya pinadala? After na pinagbabantaang patayin ng ibang mga Hudyo. Diyan din siya pinadala eh. Malapit lang siya dyan eh. Bakit si Peter pa? Bakit si Pablo pa ang pinadala dyan? Actually, nasagot ko na kanina, kasi nasa kanya yung susi. Right? Kahit 2 araw na lakbayin, siya yung pinapunta ng Panginoon. Kasi actually, almost a week eh. Pupunta ron, 2 araw. Tapos pinatulog pa ni Peter doon. Patulog muna tayo, kinabukasan sakala magta-travel. So almost 5-6 days on travel. Pero kailangan ni Peter, siya yung inaayos ng Panginoon. Siya yung inaayos ng Panginoon. Maliban na sa kanyang susi, inaayos yung puso niya. Kailangan ayusin ang puso niya ng Panginoon. Kailangan baguhin yung dating Peter, yung dating relihiyon na napaka-legalistic. Hindi pwede mga hintil, madumi yan. Yung mga Hudyo na marumi ang trabaho, hindi pwede, pero ipinaparanas sa kanya ng Panginoon. Ipinakita yung pangitain sa kanya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag mong ituring na madumi ang mga bagay na nilinis ko na. Yun ang pagtuturo sa kanya ng Panginoon. Kung bakit hindi pa lumalago, bakit hindi pa lumalabas, bakit hindi pa naipapayag? Kasi meron pang ganong default mode si Peter sa kanyang puso. Akala niya mas okay siya kaysa sa iba. Yun ang inaayos sa kanya ng Panginoon at bago ang kanyang puso. Paano tinuruan ng Panginoon si Peter pamamagitan ng isang pangitaing pagkain? Okay? Mahilig din siguro sa pagkain ito. Kasi nagugutom na eh. Mabilis magutom. Pinakita yung pangarapin, biro lang po yun. Pero pinakita yung pangarapin na yun, yung mga pagkain na yun na bumababa sa langit, malinaw na alam ni Peter na marurumi yun, di ba? From Leviticus pa lang, sinabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin yung mga biyak ng paa. Kasi merong context po yun. Merong pong tinuturo ang Panginoon sa kanila sa kapanahon ng yun. Ngayon, tinuturo ng Panginoon, sabi niya, huwag mo nang sabihing madumi ang mga bagay na nilinis ko na. Kaya mga pagkain, kasi alam ng Panginoon, na sasabi ni Peter, ayoko po, Panginoon, sumusunod mo ako sa batas ni Moses.
Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Marumi yan. Piruin mo yun? Pero sabi ng Panginoon, hindi sila madumi sapagat ang kaligtasan ay para din sa kanila. Pangalawa, bago ko alisan muna si Cornelio, okay, kaya ginamit yung mga pagkain na yun para ituro na hindi madudumi ang mga hintil. Actually, ang mga Hudyo, ang tingin nila sa mga hintil ay parang mga aso. Yun ang tingin nila sa mga hintil, sa totoo lang. Yung galit nila sa mga Samaritans, for 700 years, galit na galit sila sa mga Samaritano, sinusumpa nila yan, ayaw nilang makausap, ayaw nilang dumaan sa Samaria, lalo sa mga hintil. Kasi bakit? Yan yung mga sumasakop sa kanila, yung mga Romans, yung mga Assyrian, yan yung mga sumasakop sa kanila, Babylonian, mga hintil lahat yan. Mga aso yan. Tayo lang yung naligtas ng Panginoon, tayo lang yung piniling bayan. So, pinapakita ng Panginoon sa kanila, and for 1,000 years, yun ang kanilang puso. For 1,000 years, yun ang tingin nila sa ibang tao. Pero dito, sabi ko nga sa inyo, transition, binabago ng Diyos ang mga Hudyo para tunay na gagamitin niyang pagpapala sa buong mundo. Amen po ba? Hindi pwedeng makasalamuha ang mga hintil, pero ngayon, binago siya ng Panginoon. Kaya wag na wag niyang iisipin mula ngayon na sila madumi, ako malinis sa harapan ng Panginoon. Napakaganda ng pagtuturo ng Panginoon sa Kanya. Perfect ang timing ng Panginoon para sa Kanya. Ano? Nung pinakita yung vision, pinag-iisipan pa niya lang ang kahulugan nito, sinabi ng Panginoon, merong mga kumakatok. Pinadala ko sila, sumama ka sa kanila. And then may mga kumakatok nga. Perfect ang timing ng Diyos. Amen po. Kapatid, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, pag nagdidesisyon ka, tapos nakita mo hindi perfect timing, isa lang ibig sabihin yan, kasi ang Panginoon perfect timing eh. Right? Kapag nakita mo, parang hindi perfect timing, ang kalooban kaya ito ng Panginoon, pero hindi perfect timing eh. Isa lang ibig sabihin yan, kasi kita natin sa kwentong to, perfect timing lagi ang Diyos. Tama ang oras. May kumakatok nga. May susundo nga. Yung pinuturuan siya ng Panginoon, bakit? Kasi gagamitin siya sa chapter 10. Kaya naalala ko tuloy yung hashtag 3M. Kaya kung nag-aaral ka, tapos may naniligaw na sa'yo, sa tingin mo, perfect timing ba magkaroon ng boyfriend habang ikaw ay nag-aaral? Okay, nagsabi niya na. Kasi pag galing sa Panginoon, perfect timing. Amen po. Yun ang maganda ron. Perfect na tao. Inayos na ng Panginoon. Dumaan na sa pagsubok ng Panginoon. Maayos na ang puso ng Diyos. Ikaw din, Panginoon, ayusin mo ng puso ko. Tapos perfect timing. Wow! Yun ang masarap pagkwento ng Panginoon. Ang love story mo. Pero pag minamadali, ang lahat ng mamadali ay si Isa na nga nang kausapin ko, ang lahat ng nagmamadali ay nakalimutan ko na. Ano po? Ano sabihin mo? Nagkakamali. Yon, very good. Okay, so tuloy ko lang yung kwento. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. So may kumatok, pinatulog ni Pedro. Kinabukasan, siya ay sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na mga taga-Joppa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan ng kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Patuloy silang nag-usap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtipon doon. Ang galing ni Cornelio, no? Sabi ko nga sa iyo, hindi pa to Christian, ha? Hindi pa to Christian. Uhaw lang, naghahanap lang ng kaligtasan. Okay, sumali lang sa Judaismo. Yung dating Saulo, yung dating Pedro, yun yung kanyang relihiyon. Diba? Si Saulo, bago makilala ang Panginoon, yun ang kanyang sinusundan. Ganun siya karelihiyoso, hindi pa to Christian. Pero hindi pa siya Christian,
Ang dami ng inimbitahang kamag-anak, kaibigan sa bahay. Hindi pa Christian to, pero excited na, uhaw na sa kaligtasan at sa mabuting balita. Kailan mo naman i-invite yung kaibigan mo? Kailan mo naman i-invite yung kamag-anak mo? Pero ito, si Cornelio, hindi pa Christian, pero in-invite niya na ang lahat. Yan, nagpatira pa. Sa harapan ni Pedro, sabi ni Pedro, sayang, pagkakataon na sanang magyabang-yabang, may sumasamba na sa kanya. Ano sabi ni Pedro? Tumayo kayo, ako'y tao rin katulad ninyo. Amen po ba? Si Pablo, si Saul, or si Paul, tsaka si Barnabas, sinasamba rin, niluluhudan din, pero sabi nila, Paul, hindi ako karapat-dapat, isa rin lang akong tao. Huwag niyo akong sasambahin. Isa lang ang dapat sambahin, walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. May mga relihiyon ngayon, di ba? Talagang Saint Peter, hawak mo naman ang susi pag akyat ko sa langit. Pablo, Saint Paul, talagang grabe ang debosyon. Pero sinabi ng ani Peter, hindi ako sasambahin. Sabi ni Paul yun, huwag kayong luluhod sa akin. Tao rin lang ako. Sinabi ni Maria, Luke chapter 2, na nag-aantay din ako ng tagapagligtas. Hindi niyo ako sasambahin. Tao rin lang ako. Patuloy silang nag-uusap habang papasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyong bawal sa isang Hudyo na makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Natutunan ni Peter. Sa wakas, ang tinuturo ng Panginoon. Nagdala rin siya ng mga kasamahan na galing Joppa, mga Hudyo po ito, mga Christian po ito. 6 yung kanyang dinala. Alam niyo po, kapag nag-testify na siya sa lugar ng Jerusalem, bumalik siya sa simbahan doon, at kung paano ang sasabihin ng Panginoon, kung ginawa ng Panginoon sa kanila, kailangan may witness Kailangan sabihin, pag sinabi niya, na sinasabi nila, ang mga Hudyo at ang Hintil ay isa na lang sa Panginoon, kailangan may witness. Kaya nagdala siya ng 6 na kasamahan. 2 witness lang, tama na paniniwala na. Pero 6 ang dinala niya para siguradong sigurado. Kaya, ito yung nangyari. Sabi niya, ito ang itinuturo ng Panginoon. Pinakita sa akin ng Diyos na wala nang dapat ituring. Verse 29, kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Hindi ko alam kung nakalimot na ba siya sa inuutos ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, na you will receive power and you will proclaim, share the gospel of Jesus Christ sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the uttermost part, to the ends of the earth. Nakalimutan na siguro ng mga sasimbahan sa Jerusalem, yung mga apostol doon, na they need to preach the gospel to the nations. Hindi ko lang ba tinatanong pa niya na, bakit niyo ba ako pinasundo rito? Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon na nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nanalangin dito sa bahay, biglang tumayong sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Pasundo mo sa Joppa si Simon. Pedro, nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad-agad akong nagsugo sa iyo, sa ilang tao, at salamat naman kayo'y pumarito. Ngayon ay nagtipon kami sa harapan ng Diyos upang makinig sa anumang ipapasabi o ipinapasabi ng Panginoon. Bangklase talaga yung pagtuturo ng Panginoon for after 10 years, nakita niyo yung bagay na yon, na kung saan ang mga Hintil at ang Hudyo ay iisa na lang. Pagdating ni Peter doon, talagang handang-handa na ang puso ni Cornelio at ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kaibigan para sa kaligtasan. Na kahit sabi ko nga sa inyo, hindi pa siya Christian, pero nandun na yung puso niya para sa misyon. Hindi pa Kristiyano to Yung puso niya para sa misyon.
Napakadali na para kay Peter na tanggapin yung kanilang mga papuri, pero isa lang ang gusto niyang mapapurihan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang. Ngayon, bakit nagtanong si Peter kay Cornelio? Maaaring nakalimot na siya. Pero unawaan niya ng mabuti sa mga pangarapin, sa pag-aayos ng Panginoon sa kanyang puso, na kailangang patuloy na maipahayag ang kaligtasan ni Kristo Jesus. Kaya ang tanong ni Cornelio dito sa kanyang paghahanap, paano kami maliligtas? Paano ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking mga nasasakupan? Paano kami maliligtas? Isa lang ang nais nilang malaman, paano kami maliligtas? So bago ko tapusin ang kwento ni Cornelio, nais ko pong ituro ang mga bagay na nais ituro sa atin ng Panginoon. Every time na makaka-encounter tayo, baka meron pa kayong ganung pananaw sa buhay, na sasabihin nyo na lahat naman ng reliyon ay patungo rin sa Diyos. Marami pong ganyan kasing reliyon ngayon eh. Minsan yung iba Christian eh. Sasabihin nila, okay lang naman na ganito kasi lahat naman ng relihiyon, so kahit anong reliyon mo, patungo rin yan sa Diyos. Kasi ano yung tinuturo ng mga reliyon? Maging mabuti ka, maging matulungin ka, maging magalang ka, maging mapagpakumbaba ka. Para-paraw naman yung Christian ganun din eh. Patungo rin yan sa Diyos. At kapag ginagawa mo yung maliligtas ka, yun ang malaking kaibahan ng Kristyanismo. Kasi bakit? Hindi mo magagawa yun. Kaya ginawa na ng Panginoong Hesus yun, lahat yun para sa iyo. Kailangan mo na lang magtiwala sa Kanya. Hindi po totoo na lahat ng reliyon ay makapagliligtas. Isa lang po ang makapagliligtas po sa inyo. Hindi po totoo na lahat ng reliyon patungo sa Diyos. Hindi po. Isa lang ang patungo sa Diyos Ama. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Siya ang nagsabi noon. Kaya kung paniniwalaan natin yung kasinungalingan na yun, nagmumukhang sinungaling ang ating Panginoong Jesus. Si Cornelio po, isang perfect example na reliyosong tao. Matulungin sa kapwa, mabait, mapagpakumbaba, pero naghahanap po siya ng kaligtasan at natagpuan po niya yun sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa mga naghahanap sa Kanya. Hayang pangarapin natin bilang simbahan, knowing Christ and living for Him. Yung mga tao na nagnanais na makilala siya, yung mga tao na nagnanais na makita ang tagapagligtas, yung mga tao na uhaw-uhaw sa Panginoon para sa kanila ang kaligtasan. Kapatid, uhaw ka ba sa Panginoon? Uhaw ka ba na makilala ang Panginoon, na maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang himala ng pagliligtas, ng pagbabago ng puso? Kinauuhawan mo ba ang Diyos? Na katulad ni Cornelio? O kung hindi, relihiyon lang meron tayo, wala tayong tagapagligtas. Kasi ang kaligtasan ay para sa mga nauuhaw sa Kanya. Pangatlo, bago ko iwan ang kwento ni Cornelio, ibang klase, nag-preach na si Peter doon, isang magandang simbahan, na hindi na siya mahirapang mag-invite pa kasi talagang napakamasigasig nilang mag-invite. Hindi sila papayag na, tayo lang, pupunta sa simbahan, pupunta na, tayo, wow, thank you Lord. Hindi sila tatahimik ng ganun. Kasi sila yung mga tao na, Lord, gusto kong makasama yung kaibigan ko. Lord, gusto kong makasama yung kaklase ko. Lord, gusto kong makasama yung katrabaho ko. Lord, gusto kong makasama yung magulang ko, yung anak ko, yung asawa ko. Sila yung hindi nananahimik na hindi makasama yung ibang tao. Or okay na tayo na lang, kabisado mo na kung sino nakaupo doon, sino nakaupo dyan, sino katabi niya, sinong wala. Tayo na lang, okay na ba yun? O tatawagin tayo ng Panginoon na hindi rin mananahimik, yung best friend natin. Best friend pa man din. Itinuturing. Yung kamag-anak natin, kasama na natin sa bahay. Hinahayaan lang natin na malunod sa kasinungalingan ng mundong ito.
Kaya ang ganda ng simbahan na yun sa Caesarea. Sabi niya sa verse 34, tuloy po natin. At nagsalita si Pedro, ngayon kung lubusang nauunawaan na talagang wala nang itinatangi ang Diyos, nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa taga saan mang bansa. Ipinibigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanilang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. At alam nyo, ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Kilala ninyo si Jesus sa taga Nazaret at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinagaharian ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila. Siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang makita ng mga tao. Hindi siya nagpakita sa lahat ng tao, subalit nakita namin siya, kami ng mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito. At nakasama namin siyang kumain, uminom, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuos na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom sa mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kailangan maipahayag ang salita ng Panginoon para sa kanila. Tatandaan po ninyo, walang tunay na pananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Huwag niyo pong sasabihin sa Panginoon na nananampalataya ka sa Kanya, pero hindi ka naman nagmamahal sa salita Niya. Walang tunay na pananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Ito yung mga taong naghahanap ng kaligtasan, kaya naipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan para sa kanila. Isinapuso nila yun, tinandaan nila yun, tinanggap nila yun, yung mabuting balita na yun. Kaya nung ipinahayag ni Peter, naroon ang kapangyarihan ng mabuting balita. Nakita niya na si Jesus lang ang daan para sa kaligtasan. Wala nang iba. Siya ang Panginoon. Siya ang Diyos at may kontrol ng lahat ng buhay at ng patay. Kaya sabi diyan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sige po, tapusin ko na. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig na mangha ang mga mananampalatayang Hudyo, yung mga kasama niya, sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga hentil. Ito na yung unang pagkakataon na binuhos sa mga hentil ang banal na Espiritu. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino makapagbabawal na bautismohan sila sa tubig? At inutos niyang bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Habang ipinapahayag ni Peter ang mabuting balita ng kaligtasan, yung mga nakikinig, yung pamilya ni Cornelio, tinanggap nila, yes, O Diyos. Panginoon, Ikaw nga ang akita kang pagligtas. Ikaw ang kapatawaran, O Diyos. Kaya ako magkakaroon ng kapatawaran sa aking mga kasalanan dahil sa iyo, Panginoon. Kaya nagsasalita pa si Peter, ibinuhusan ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanila na nanampalataya kay Kristo. Ay nung makita ni Peter na sila ay born again na, sabi na, hindi na sila kailangang bawalan pa. Hindi na kailangang patagalin pa ang bautismo para sa kanila.
dahil iniligtas sila ng Panginoon, isusunod na natin ang bautismo.